Balot! Balot sa puti kayo dyan. Ate, bili ka na ng paninda ko para makauwi na ako. Sigaw ko sa mga nadadaanan ko sa labas, Sir Gimbal. Kaninang umaga pa ako naglalako. At ngayon, inabot na ako ng gabi. Nang silipin ko ang lumang relo sa kamay ko. 10:00 na pala. Paunti-unti na lang ang mga taong dumaraan sa kalsada. Halos wala na. Ganito na ang nakasanayan ko, Sir Gimbal. Ako nga po pala si Joey, 26 anyos at kasalukuyang nakatira rito sa Samar. Marami raw kababalagan sa baryo namin. Usap-usapan ng matatanda. Pero ako, hindi ako naniniwala. Sa tagal ko na bang naglalako ng balot, ni minsan, wala akong naranasang kakaiba. Sabi nila ay may mga aswang, engkanto, kung ano-anong elemento. Para sa akin, kwento-kwento lang yon para manakot. Balot! Balot! Muli akong sumigaw. Pero parang ako na lang ang naririnig ko. Para bang invisible ako sa mga tao. Napaupo ako sa gilid ng kalsada. Pinasan ang pagod na katawan. Kinuha ko ang isang balot sa basket. Binatak. At iyon na rin ang naging hapunan ko. Mag-isa lang ako sa buhay. Kaya kailangan kong magbanat ng buto. Kung anong racket ang pinasok ko, ito na ang naging cycle ng buhay ko. Gising, hanap buhay, uwi, tulog, paulit-ulit. Habang nilalantakan ko ang balot, may lumapit na magkasintahan. Balot nga ho. Ilan po? 2 lang ho. Gabing-gabi na po, bakit nasa labas pa kayo? Kami ngang magnobya, pauwi na rin kasi baka kami naman ang paglaruan ng mga hindi natin nakikita. Napangisi ako, sabay abot ng balot. Naku, hindi na ako naniniwala dyan. Lahat na ng kwento tungkol sa aswang at kung ano-ano, narinig ko na simula bata pa ako. Pero hanggang ngayon, wala pa akong nararanasan. Ni isang multo nga wala. Para sa akin, hindi yun totoo. Bigla namang sumabat ang babaeng kasama niya at nagsalita na rin. Pero kuya, may mga gabing may mga nawawala raw na manok sa kabilang baryo. Ang sabi ng tatay ko, hindi raw pusa ang may gawa. Medyo napakunot-noo ako pero hindi na ako nagpahalata. Kuya, bakit ka pa nagbebenta ng balot halos wala na masyadong bumibili ngayon. Ang uso na ngayon, alaga ng manok. Sa amin, bawat bahay may manok na. Yung iba, bumibili pa ng sisiw sa kabilang barangay. Napatingin ako sa basket ko. Halos kalahati pa ang natitira. Tama siya. Gabi na. Halos wala nang lumalabas dahil sa takot sa mga kwento ng aswang. Unti-unti nang tumatamlay ang benta ng balot. Salamat sa payo Baka subukan ko ngang pagbebenta ng sisiw. Walang anuman kuya. Sige po, uwi na kami. Nag-aalala na ang mga magulang ng nobya ko. Uuwi ka na naman, mahal. Ano ba yan? Gabi na nga lang itang nakakasama tapos sandali lang. Tumangulang ako at tinignan silang papalayo. Naiwan akong mag-isa sa madilim na kalsada. Hawak-hawak ang basket ng hindi nabentang balot. Pag-uwi ko sa inuupahan kong kwarto, agad kong binilang ang natirang paninda. Sinulat ko sa papel, sabay binilang ang bariyang kinita ko ngayong araw. Kakarampot lang. Tumitig ako sa ipon kong nakatago sa alkansyang kawayan. At doon ko naisip, baka nga kailangan ko nang magbago ng produkto. Habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Kung sisiw na lang kaya? O baka may mas mainam pang pagkakakitaan? Pero bago ako nakatulog, naalala ko ang sinabi ng babae kanina. Hindi raw pusa ang may gawa. Imposible naman siguro yun. Medyo kinabahan ako, pero pinilit kong isara ang mga mata ko. Kinaumagahan, nakapagdesisyon na ako, Sir Gimbal.
susubukan ko na ang pagbebenta ng sisiw. Kinuha ko ang alkansyang kawayan na pinag-iipunan ko simula pa noong naglalako ako ng balot. Saka ako dumiretso sa bayan para maghanap ng mabibili. Pagdating ko sa palengke, bumungad sa akin ang napakaraming sisiw. Ang iba ay kulay rosas, berde at asul. Pinturang pampalubag loob sa mga bata. Pero ang hanap ko, iyong ordinaryong kulay dilaw. Iyong mura at pangnegosyo talaga. Lumapit ako sa isang tindero na abala sa paglalagay ng mga sisiw sa kahon. Kuya, magkano ang isang sisiw? Hindi agad tumingin ang tindero. Abala pa rin sa pagbilang. Anong sisiw, boss? Yung may kulay o yung natural lang? Itinuro ko ang maliit na sisiw na walang pintura. Iyan po, yung ordinaryo lang, yung mura po. Napatingin ng tindero at saka tumango. Sisiw ng manok. Sakto ang dating mo, maaga pa. Madalas kasi ubos na agad to bago magtanghali. Ang daming namamakyaw, lalo na yung mga taga-barangay sa kabilang bayan. Nakahinga ako ng maluwag. Swerte ko pala, gagawin ko po kasing negosyo. Dati kasi akong nagbebenta ng balot. Pero ngayon, susubukan ko naman ng sisiw. Mas uso na kasi ngayon ito, lalo na at hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Napansin kong tumigil bigla ang tendero sa ginagawa niya. Para bang may naalala. Alam ko na yan. Uso nga ang sisiw. Pero hindi lang dahil mura o madaling palakihin. Napakunot-no ako. Anong ibig niyo pong sabihin? Napatingin muna sa paligid ang tindero bago sumagot. Hindi ka ba nakakarinig ng balita? Marami raw nawawalang manok at sisiw sa ibang barangay. Hindi raw basta nananakaw. Ang sabi ng mga matatanda, kinuha raw ng mga aswang. Parang kinalabutan ako sa sinabi niya. Napakagatlabi ako bago muling nagsalita. Naku, totoo po ba yan? Hindi ba baka gawa-gawa lang yan para panakot sa mga bata? Umiling ang tindero. Seryoso ang muka. Araw-araw may nagre-reklamo kaya nga parami ng parami ang bumibili ng sisiw. Ginagawa nilang pain. Trap daw sa mga aswang. Kapag kinain ng sisiw, doon daw sila mahuhuli. Nanlamig ang mga palad ko. Doon ko lang naalala ang sinabi sa akin ng magkasintahan kagabi. Na baka may mga hindi nakikitang nilalang sa gabi. Ngayon, malinaw na. Hindi pala simpleng uso ang pagbebenta ng sisiw. May mas mabigat at nakakatakot na dahilan kung bakit. Ngumiti ang tindero. Parang may biro pero may halong seryoso. Nga pala, tig 25 na lang ang isa kapag gagawin mong negosyo. May discount ka na. Hanga rin ako sa mga katulad mong pinagsamantalahan ng nangyayari para kumita. Salamat po, boss. Bumili ako ng 20 sisiw. Panimula pa lang naman, Sir Gimbal. Ang plano ko sana ay bukas pa magtinda. Pero habang pauwi ako, bit-bit ang kahon ng mga sisiw. Napansin kong pinagtitinginan ako ng mga tao. May lumapit agad. Kuya, ibinibenta mo ba yan? Agad akong tumango. Hindi ko pa sana balak magbenta. Pero ayaw ko ring sayangin ang pagkakataon. Oo, pwede na rin. 35 isa. Nagkagulo bigla. Isa-isa silang nagsilapit. Nagtatanong at nakikiisyoso. Para bang ang sisiw ay ginto. Mabilis na kumalat ang balita. At sa hindi inaasahang oras, dinagsa ako ng mga tao. 1, 2, 3, sunod-sunod. Sa bawat sisiw na mabenta ko ng 35, may 10 pisong tubo. Hindi na masama, dagdag ipon din. Halos hindi ako makahinga sa dami ng bumibili, Sir Gimbal. Wala pang 1 oras. Ubus na lahat ng sisiw na binili ko kanina lang.
Isang lalaki ang nakangisi habang nagbabayad sa akin. Sayang, naubos agad. Alam mo ba, may premyo raw ang makakahuli ng aswang. Mas maraming sisiw, mas malaki raw ang posibilidad na lumapit sila. Napaisip ako. Kung totoo man iyon, baka kaya mabilis maubos ang paninda ko. Hindi lang para alagaan ng mga sisiw, kundi para gawing pain. Nagkaroon ako ng ideya, Sir Gimban. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Binalik-balikan ko ang pinagbilhan ko para bumili pa. Pagkarating ko, agad akong sinalubong ng tindero na nakangiti, halatang nagtataka. Aba, naubos mo na agad. Ang bilis ah! Sobrang galing mo palang magbenta. Ibig sabihin ba niyan ako na magiging supplier mo? Nakangiti ako at may halong pananabik. Parang ganun na nga ho. Dinagsa ako ng mga tao sa baryo namin. Marami ang bumili at nagtatanong pa kung kailan ako babalik. Ang sabi nila marami pa raw silang bibilhin. Habang nagsasalita ako, hindi ko maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Tuwa dahil kumita ako, pero may kaba rin. Unti-unti kong naiintindihan na hindi lang basta negosyo ang pinapasok ko. Mabuti naman kung ganon. Kikita ka, kikita rin ako. Kaya salamat sa sipag at tiyaga mo, pre. Paano ba yan? Damihan mo na para hindi ka pabalik-balik rito. Pwede ring magpalaki ka ng sisiw hanggang sa mangitlog ng mangitlog. Salamat, pre. Mas mabuti siguro kung diretso na lang ako bibili sa'yo. Pansin ko kasi quality nga ang mga sisiw mo. Nag-abot ako ng pera at bumili agad ng 60 piraso. Ang nasa isip ko, kung hindi man maubos ngayong araw, pwede ko namang dalhin sa ibang barangay o ibenta bukas. Pag uwi ko, hindi ko maiwasang magbilang-bilang sa isip. Kung 35 kada isa tapos 6 na po, malaki-laki rin. Halos mapangiti ako sa kinikitang hindi ko inaasahan. Pagbalik ko sa lugar kung saan naubos ang paninda ko kahapon, agaran akong sumigaw. Meron na po ulit akong pambentang sisiw. Para bang may mahi ka sa salita ko. Biglang nagsilapit ang mga tao. Halos nag-uunahan pa nga. Hindi ko na maintindihan kung bakit ganito sila kaadik sa sisiw. Kuya, akin na agad ang 5. Baka maubusan na naman kami niyan. Iho, akin na yung 10. Hindi na baling mahalagat makakabili ako. Nagkagulo na naman. Habang sunod-sunod ang abot ng pera at pagkuha ng sisiw, ramdam ko ang mabilis na paglipas ng oras. Halos wala pang 3 oras. Ubus na agad ang 30 sa 60 binili ko. Huminto ako saglit. Pinunasan ng pawis sa noo at napatingin sa kahong dala ko. Kakaunti na lang ang natitirang sisiw. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa kinita o dapat na akong kabahan. Naubos rin ang pila, Sir Gimban. Nagpahinga lang ako saglit at nagdesisyon na lumarga ulit. Ang target ko naman ay karatig baryo namin. Doon daw nagmula ang mga aswang. Sabi-sabi ng mga tao. May pamilya raw doon na matagal nang pinaghihinalaan. Kaya naisip ko, baka doon ko na lang maubos ang paninda ko. Naglakad ako na naglakad. Hindi naman kalayuan. Kaya nilakad ko na lang. At habang naglalakad ako, may mga nakakasalubong akong napapatingin sa kahong dala ko. May ilan pang nagtatanong. Kuya, sisiw ba yan? Pwede po bang bumili kahit isa lang? Oo, meron pa. Pero konti na lang. Baka sa baryo ko na lang ibenta. Sayang din kasi kung mauubos agad bago pa ako makarating. Maya-maya, nariting ko ang isang masukal na gubat. Ang tataas ng mga puno. At sobrang sariwa ng hangin. Nakakaantok. Parang humihigop ng lakas ang paligid.
Sa gitna ng daan, may isang napakalaking puno ng balete. Naisip kong doon muna magpahinga. Ibinaba ko ang kahon ng mga sisiw. Sumandal sa punong balete at huminga saglit. Ramdam ko ang bigat ng katawan ko sa sobrang pagod. Saka ko narinig ang mahihinang huni ng mga sisiw. Tila ba may kaba sa mga tinig nila. Hindi ko namalayan. Pumikit na ako. Nadala ako ng malamig na simoy ng hangin. At doon ako nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakahiga. Pero pagmulat ko, dapit hapon na. Namumula ang kalangitan at pababa ng pababa ang araw. Bigla kong naalala ang mga bili ng matatanda. Huwag kang magpapagabi sa gubat. Umuwi ka bago lumubog ang araw. Dahil kung abutan ka ng dilim, magpapakita sa iyo ang mga aswang. Napaupo ako bigla. Bumilis ang tibok ng puso ko. Habang pinagmamasdan ko ang kahon ng mga sisiw, napansin kong tahimik silang lahat. Wala ni isang humuhuni. Parang may nararamdaman akong kakaiba, Sir Gimbal. Para bang may nakamasid sa akin sa dilim ng gubat. Kinuha ko ang kahon ng mga sisiw at dahan-dahan akong naglakad palayo. Pero habang naglalakad ako, bigla kong narinig ang mahihinang bulungan. Ang dami nila, Sir Gimbal. Hindi ko mawari kung saan nagmumula. Pero parang palapit ng palapit sa akin. Maya-maya, may biglang sumulpot sa harapan ko. Isang maliit na biik. Napahinto ako. Sa una, akala ko'y basta ligaw lang na hayop. Pero unti-unting nag-iba ang anyo nito. Nangitim ang balat. Kumapal ang balahibo at sa harap mismo ng mga mata ko, naging isang mabagsik na baboy ramo. Dahan-dahan itong lumapit sa akin. At ramdam ko ang bigat ng bawat yabag nito sa lupa. Doon ako nakaramdam ng matinding takot, Sir Gimbal. Hinawakan ko ng mahigpit ang kahon at bigla akong tumakbo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta ang nasa isip ko lang ay makatakas sa baboy ramo na iyon. Tumakbo ako ng tumakbo. Pero hindi natatapos ang daan. Hanggang sa isang iglap, muli akong nakarating sa dati kong pwesto kanina. Doon mismo sa ilalim ng puno ng balete ako napahinto. Hingal na hingal ako. Pawis na pawis. Pero wala na ang baboy ramo na humahabol sa akin. Tahimik na uli ang paligid. Masyadong tahimik, Sir Gimbal. Hanggang sa narinig ko ulit ang mga bulungan. Pero ngayon ay may halong mga sigaw na parang nagkakasiyahan. Agad akong nagtago sa malagong halaman sa gilid at pinilit na huwag huminga ng malalim. Tumahimik bigla ang paligid. Pero nanunuot pa rin sa tenga ko yung mga tinig. Sa isip-isip ko, kung may mga tao nga rito, baka sila nga ang makakatulong sa akin. Pero habang lumilipas ang ilang minuto, pakiramdam ko ay nakakulong ako, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung saan ang exit. Nang tuluyang nawala ang mga bulong, naglakas loob akong lumakad muli. Nilakad ko ng nilakad ang gubat. Pero doon ko lang napansin na paulit-ulit ang daan. Pabalik-balik ako sa parehong puro ng balete na iyon. Doon na ako kinabahan, Sir Gimbal. Baka lahat ng ito ay guni-guni lang. Pakiramdam ko'y nawawala na ako. Parang niloloko ng lugar ang direksyon ko. Kabadong-kabado ako. Kaya napag-isipan kong umupo muna sa ilalim ng punong iyon. Kaysa maubos ang lakas ko sa kakalakad pero nauugi rin sa wala. Habang nakaupo, sinubukan kong mag-obserba sa paligid. Doon ko naalala ang payo ng matanda na kapag nawawala sa gubat, balikta rin ang damit para malito ang mga espiritu. Agad ko iyong ginawa, Sir Gimbal. At parang may kung anong nagbago. Biglang gumaan ang pakiramdam ko.
nanumbalik ang lakas. Kaya nagdesisyon akong subukan muli. Tumayo ako at naglakad ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na ako napunta sa puno ng balete. Sa halip, nakita ko na may mga tao. Humina ang kaba ko at nakahinga ako ng maluwag. Akala ko'y ligtas na ako, Sir Gimbal. Pero laking gulat ko nang mapansin kong hindi mahulugan ng karayom sa sobrang daming tao sa paligid. Masikip, makukulay ang mga banderitas. May tugtugan, may sayawan. Doon ko lang napagtanto ang mga tinig at tawa na naririnig ko kanina ay hindi pala guni-guni. May pista pala sa baryo na yun. Buti naman, may tao pala talaga rito. Bulong ko sa sarili ko habang hawak pa rin ang kahon ng mga sisiw. Nilapitan ko ang isa sa mga matandang babaeng nakaupo sa gilid ng kalsada. Ngumunguya na nga. Inay, pasensya na ho. Pwede ho ba akong magtanong? Saan po ba ako narito? Ngumiti siya. Pero parang may kakaiba sa ngiting yon. Parang masyadong malapad. Nako, iho. Napadpad ka pala sa baryo namin. Tamang-tama. Pista ngayon. Halika, sumama ka. Marami kaming pagkain dito. Naglakad ako papasok pa sa gitna. At may mga kabataang sumalubong. Uy, bagong muka. Tara na kuya, huwag ka nang mahiya. Libre lahat dito. Salamat, pero baka may makapagtuturo sa akin ng daan. Palabas, medyo naligaw po kasi ako eh. Walang naliligaw dito kuya. Lahat ng dumadating may dahilan. Napakunot ang noo ko, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mainit nilang pagtanggap o mas kabahan sa mga salita nila. Nang sumama ako sa batang yon, ramdam ko ang mga mata ng tao sa paligid. Para bang sinusuri nila ako mula ulo hanggang paa. May mga nagbubulungan. May mga bata na nakasilip mula sa bintana ng mga bahay. At ang ilan ay tila hindi pumipikit habang nakatitig. Ang mga bahay roon ay luma na, gawa sa kahoy at may mga hagdang-hagdang kawayan. Sa ilalim ng mga bahay, sari-saring hayop ang nakatali. Mga manok, sisiw, pati na mga baboy. Napansin ko ang isang baboy ramo na nakatali sa poste. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala ito. Naku, alaga nyo lang pala yung baboy na yan. Nakita ko siya kanina sa gubat. Sobrang kinabahan ako. Akala ko kung sino ang sumusunod sa akin. Ang sama ko tuloy, baka may gusto lang siyang iparating. Lumapit ang isang binatilyo. Bahagyang nakangiti. Pero parang may itinatago sa tono niya. Oo kuya, mga alaga namin yan dito. Importante sa amin ang mga manok at baboy. At pati... Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil may matandang babae na agad sumingit. Dala ang isang baso. Parang sinadya niyang putulin ang usapan. Iniabot niya yun sa akin. Pagtingin ko, mapulang likido ang laman. Para itong strawberry juice. Pero nang ilapit ko sa ilong ko, amoy malangsa, Sir Gimbal. Amoy na parang pinaghalong dugo at kalawang. Mayroon po ba kayong ibang inumin? Tubig na lang ho sana. Sandaling natahimik ang matanda. Kita ko ang mabilis na sulyapan nila ng bata. Para bang may ibig sabihin ang mga tingin nila. Parang nagkakaintindihan sila ng hindi nagsasalita. Ayaw mo ba nitong ibinigay ko, iyo? Maganda to sa katawan. Galing pa mismo sa mga alaga namin. Naroon ang ngiti niya.
Pero ramdam ko ang bigat ng boses niya. Malamig at parang may itinatago sa ilalim ng kanyang mga kuko. May mapulang bakas na hindi ko alam kung dumi lang ba o dugo. Biglang sumabat ulit ang matanda. Medyo pilit ang tawa. Halatang gustong alisin ang tensyon. Wala yun, iho. Sige, tubig na lang. Umupo ka na muna rito. Maghahanda ako. Maraming salamat po. Umupo ako sa bangkong kahoy habang pinagmamasdan ng mga tao. Sa dami nila, hindi ko alam kung bakit tila sabay-sabay silang tahimik na tumingin sa akin. Saglit saka sila nagbubulungan. Bago muling magpatuloy sa kanilang kasiyahan, ang iba'y nakatayo, parang hindi kumukurap. Ang ilan, nakangiti, pero hindi umaabot sa mga mata. Ramdam ko, Sir Gimbal, na may kung anong hindi tama. Hindi ito ordinaryong pista. Iniabot sa akin ng binatilyo ang isang baso ng tubig. Wala na akong nagawa kung hindi inumin iyon, Sir Gimbal. Sobrang uhaw at pagod ako sa paglalakad at sa pagtakas kanina. Ramdam ko ang malamig na likido na dumadaloy sa lalamunan ko. Pero kakaiba. Para bang may kakaunting alat o lagkit na hindi ko mawari. Nang ibalik ko ang baso sa kanya, ngumiti siya. Pero hindi iyon ordinaryong ngiti. Nakakatindig balahibo, Sir Gimbal. Parang may laman na ang kanyang titig. Pagkatapos ay kinuha niya ang dala kong kahon. Inamoy-amoy niya iyon na para bang may inaasahan siyang kakaiba. Hindi ko alam na may alaga ka palang mga sisiw. Hindi ho alaga. Paninda ko po yan. Balot at sisiw. Ibinibenta ko sana. Kanina kasi napagod ako. Nakatulog. Tapos pagkising ko, naligaw ako. Hanggang sa makarating ako rito sa baryo nyo. Hindi ko rin alam na may kasiyahan pala kayo. Napatingin sila at halos sabay-sabay na nagtawanan. Marahan lang pero may himig na nakakaasiwa. Buti na lang at nakita ka namin, iho. Oo nga ho. Swerte rin ho siguro. Halika na. Sumabay ka na rito. Mas masaya kung sasabay ka kumain. Wala akong nagawa kung hindi sumunod. Dinala nila ako sa mahabang lamesa na puno ng mga mangkok at kaldero. Pagkaupo ko pa lang, agad na may nagsali ng mainit na sabaw sa harap ko. Umaalboruto pa ang usok. At sa amoy pa lang ay nakakagutom talaga. Ito, tikman mo, iho. Paborito namin dito sa baryo. Sabaw pa lang, ulam na. Kinuha ko ang mangkok. Kita ko roon ang mga buto na pino ang pagkakabiyak. Mahahaba at parang hindi karaniwang buto ng hayop. Anong hayop po pala ang ginamit dito? Medyo kakaiba po ang itsura ng buto. Parang hindi po ako pamilyar. Hindi na ako naghintay ng sagot. Sinubukan ko na. Hinigop ang sabaw. At totoo nga, malasa. Malalim ang timpla. Para bang may kung anong lasa na hindi ko pa natitikman sa buong buhay ko. Ang sarap nga po. Parang gusto ko ring matutunan ang recipe na to. Ano po bang sikreto nyo? Nagtinginan sila. Sabay nagtatawanan ulit. Pero hindi na iyon masaya. Parang may laman, may bigat. At pagkatapos ng ilang sandali, bigla na lang nagbago ang ekspresyon nilang lahat. Nawala ang ngiti. Pinalitan ng malamig na seryosong mga muka. Alam mo, iho, lahat ng dumadaan dito, natikman ang espesyal na sabaw namin. At alam mo ba, hindi na sila nakakauwi.
mas pinipili nilang manatili rito. Kasi hinahanap-hanap nila ang lasa. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Para bang huminto ang paligid ko ng mga oras na yun, Sir Gimbal. Saan? Saan po ba gawa ang sabaw na ito? Ngumiti ang matanda. Mabagal, mahaba at inilapit ang muka sa akin. Gawa yan sa buto ng tao, iho. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas ka pa. Patay na sila bago namin niluto. Ang sabi nila, mas malasa raw kung buhay pa ang pinakuluan. Kasi nanunuot ang lasa. Kumakapit ang sarap. Parang may malakas na humampas sa tenga ko, Sir Gimbal. Para akong nabingi. Napamisid ako at muntik ng mabilaukan. Hindi ko na alam kung iluluwa ko ba ang sabaw o hindi. Nanginginig ang kamay ko habang nakatingin silang lahat sa akin. Sabay-sabay. Parang mga matang sabik na naghihintay kung ano ang gagawin ko. Muli kong tinignan ang mga nakahain sa lamesa. Hindi ako nagkamali, Sir Gimbal. Ang mga pagkain iyon, hindi galing sa hayop. Ang nasa lamesa ay galing sa tao. At hindi rin ako nagkakamali sa nararamdaman ko. Hindi sila mga tao. Alam kong sila'y mga aswang. Muntik na akong mapaiyak, Sir Gimbal. Paano ako napunta rito? Totoo nga pala ang sinasabi nila. May nagpapakita tuwing gabi. Sana hindi na lang ako nakatulog. Sana nakauwi agad ako ng mas maayos. Habang pinipigilan ko ang panginginig ng tuhod ko, iniisip ko lang na kailangan kong kumalma. Kailangan kong ipakita sa kanila na kakampi nila ako. O kahit paano ay hindi ako banta sa kanila. Pakiramdam ko, ako na ang susunod nilang bihag. Habang isinusulat ko ito, tumitindig pa rin po ang balahibo ko. Masarap nga po ang sabaw. Parang nakalimutan ko ang pangalan ko. Sobrang sarap. Nagbiro ako. Pilit na pinapagaan ang atmosfera. May ilan sa kanila ang natawa. Pero ramdam kong hindi iyon tawa ng kisiyahan, kundi parang tawa ng panlilibak. Marami pa kaming masasarap na pagkain rito. Halika, tikman mo. Binigyan nila ako ng kanin at mangkok ng dinuguan. Noon pa lang, alam kong hindi ito gawa sa dugo ng baboy, kundi dugo ng tao. Inaabangan nila ang unang subo ko, Sir Gimbal. Tinitignan nila ako ng sabay-sabay. Mabibigat ang mga tingin. Masarap yan. Sige na, isubo mo na. Wala na akong nagawa kundi pilitin ang sarili kong isubo ang dinuguan. Sa loob-loob ko, nandidiri ako. Gusto kong sumuka. Pero kailangan kong magpanggap na nasasarapan. Dahil kung hindi, baka ako ang isunod nila. Masarap ba yung luto ko? Oo. Kayo po ba ang nagluto nito? Sobrang sarap. Nagkunwari akong tuwang-tuwa kahit halos pumutok ang sikmura ko. Kita ko sa mukha ng matanda ang galak, na parang may nagbigay sa kanya ng pinakamagandang papuri sa buong buhay niya. Pero natigilan ako sa mga sumunod nilang inihain. Sa mesa, itinulak nila sa harap ko ang isang putahing adobong lamang loob. Hindi ko na matukoy kung kanino galing yon. Sunod ay isang mangkok ng sinigang. Doon ako halos napaurong sa kinauupuan ko. Isang maliit na sanggol, Sir Gimbal. Parang pitos pa lang. Nakalutang sa maasim na sabaw. Napakabaho. Parang bulok na dugo ang naaamoy ko. Lalong nanginig ang mga kamay ko. At para bang sasabog ang baga ko sa sobrang kaba. Tikman mo rin ito. Pinakapaborito namin. Habang nakatitig sila lahat sa akin, alam kong isang maling kilos lang.
baka sila sa akin ay sabay-sabay akong kainin. Dahil natigilan ako at hindi makakilos. Sila na mismo ang kumuha ng plato ko. Isa sa kanila ang walang pag-aatubiling naglagay ng kalahati ng pito sa harap ko. Parang espesyal na handa para sa isang bisita. Pinagpapawisan na ako sa kinauupuan ko. Ramdam kong tumutulo na sa sintido ko ang malamig na pawis. Sila naman ay parang sabik na sabik, nakangisi. Parang iniintay ang reaksyon ko na para bang isang palabas lang ang lahat ng ito. Wala akong ibang pagpipilian, Sir Gimbal. Kaya kahit labag na sa kalooban ko, dahan-dahan kong kinuha ang kutsara, inalapit sa bibig ko, at tinikman ang isang bahagi ng pitos. Para akong pinagbagsakan ng mundo. Lasa ng dugo, lasa ng hilaw na laman at ng maasim na sabaw na hindi ko maipaliwanag. Halos hindi ko malunok, pero pinilit kong ngumiti. Lahat po ng hinanda ninyo ay sobrang sarap. Napilitan lang ako. Pilit pinakalma ang boses ko. Kahit nanginginig na ang mga labi ko. Biglang tumawa ang isa sa kanila. Pero may halong pagdududa. Sigurado ka ba dyan, iho? Kung talagang masarap, bakit oonti lang ang kinain mo? Baka naman napipilitan ka lang. At ayaw mong mapahiyaan ng luto. Napakagat ako ng labi. Pilit na naghahanap ng sagot para makalusot. Naku, hindi po. Hindi po ganun. Sa katunayan, sa lahat ng natikman kong luto, ito pong specialty nyo ang pinakamasarap. May kakaibang lasa. Parang nakaka-addict nga po eh. Tahimik silang sandaling nagtinginan. At napansin kong may ilang tumango. Parang nakumbinsi. Huminga ako ng malalim. Kahit alam kong delikado pa rin ako. Sa gilid ng mga mata ko, natanaw ko ang kahon ng sisiw na hawak-hawak ko kanina. Parang bigla akong binuhusan ng ideya. Mabilis kong iniba ang usapan. Pilit na nag-aalok. Alam niyo po, may dala rin po akong paninda. Sisiw. Baka gusto niya ring matikman. Baka magustuhan niyo po. Sabay-sabay silang napalingon sa kahon na hawak ko. Nakita ko ang mga mata nilang kumikislap. Hindi ko alam kung dahil sa interes o dahil sa may mas masama silang naiisip. Aba, sakto. Matagal na kami naghahanap ng sisiw. Gabi na rin at mahirap na makakuha. Kailangan namin niyan maluto at maihanda ngayon. Agad kong inilahad ang kahon. Pilit pinapakalma ang sarili kong nanginginig na kamay. Libre na lang po para sa inyo yan. Pansin ko gabi na rin ho. At kailangan ko na rin pong umuwi. Wala na rin po kasing tao sa bahay. Hindi nila alam, Sir Gimbal, na mag-isa lang talaga ako sa buhay. At hindi rin nila malalaman na nagsisinungaling ako para lang makalis. Sana lang ay maniwala sila. Ngunit biglang may sumagot mula sa dulo ng lamesa. Malamig ang tinig. Maaga pa naman ito para sa amin. Tignan mo. May mga bata pa at gising pa rin. Umaga matatapos ang piyesta. Sayang naman kung hindi ka makakasabay sa amin. Marami pang mangyayari. May palaro. May mga bisita na ipapakilala sa'yo. May sayawan pa at mga laro. Hindi ka ba natutuwa, iho? Sayang kung hindi mo mararanasan ito. Parang unti-unting nanikip ang dibdib ko. Gusto ko nang sumigaw pero pinipigilan ko. Gustuhin ko man pong manatili pero gabi na ho talaga. May ibebenta pa po ako bukas. Pasensya na po sa inyo. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, biglang lumapit ang isang bata. Mainit ang palad niya. Pero parang may nanunusok na lamig sa balat ko. Hinawakan niya ang kamay ko at walang sabi-sabing hinila ako. Halika, huwag kang mahiya. Sa gitna ka namin. Wala na akong nagawa kundi magpatianod. At bago ko pa maunawaan,
Nasa gitna na ako ng isang bilog na sila mismo ang bumuo. Ang kanilang mga mata, nakapako sa akin, at ang kanilang mga ngiti, hindi ng ngiti ng tao. Alam mo kuya, ito yung pinakamasayang parte ng piyesta. Hindi mo pwedeng palampasin. Dahil kung hindi mo gagawin, mamalasin ang buong taon mo. Kaya tara, sumayaw tayo kuya. At bago pa ako makatanggi, narinig ko ang malalakas na tambol. Sunod-sunod, parang dagundong ng alon. Kasabay noon, umaalingaw ang halakhakan ng mga kasama ko. Nakakabingi, parang hindi tunog ng tao. Sumasayaw silang paikot-ikot. Hinahawakan nila ang kamay ko. Para bang isinasama ako sa ritual na matagal na nilang ginagawa. Gabi na, ngunit hindi madilim. Ang bilog na buwan ay nakasabit sa itaas. At ramdam kong iyon ang nagsisilbing ilaw ng kanilang kakaibang selebrasyon. Ang anino nila sa lupa ay gumagalaw ng hindi tugma sa kanilang mga katawan. At doon ako lalong kinalibutan. Akala ko, Sir Gimbal, makakatakas ako matapos kong ibigay ng libre ang benta kong sisiw. Akala ko'y tatantanan nila ako. Pero kabaliktaran ang nangyari. Lalo akong naisama. Lalo nilang pinigilang makaalis. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Napagod ako sa kakasayaw, kaya naupo muna ako sa gilid. Pilit hinihigop ang hangin na parang kulang na kulang sa dibdib ko. At doon, may lumapit sa akin. Isang babae. Medyo pamilyar ang mukha niya. Anong ginagawa mo rito? Parang tumigil ang pintig ng puso ko. Alam kong wala akong kakampi rito. Pero kakaiba ang tingin niya. Hindi siya kasing sabik ng iba. Kaya pinilit kong sumagot. Pilit na kalmado. Hindi ko rin alam eh. Ang alam ko kanina, naglalako lang ako ng mga sisiw. Tapos napadpad na lang ako rito. Umiling siya. Halatang may halong takot at inis sa boses. Hindi ka dapat naririto. Doon ko siyang biglang naalala, Sir Gimbal. Siya ang babaeng nobya ng lalaking bumibili sa akin ng balot. Ilang gabi na ang nakakalipas. Ikaw, napadpad ka rin ba rito? Naalala na kita. Ikaw yung may kasamang lalaki nung gabi na bumili pa nga kayo ng balot. Tinignan niya ako at bahagyang nag-iba ang mukha niya. Parang may lihim na tinatago. Hindi ako napadpad. Sa katunayan, tradisyon na namin ito. Hindi pwedeng hindi magpunta. Ayaw ko man. Malilintikan ako sa mga magulang ko kapag tumanggi ako. Doon ko naramdaman ang unti-unting paglamig ng dugo ko. Lalo na nang maisip ko ang ibig niyang sabihin. Ibig sabihin ba, aswang ka rin? Napatitig siya sa akin. Parang nagdadalawang isip kung sasabihin niya o hindi. Sa huli, suminghot siya ng hangin at dahan-dahang nagsalita. Parang ganun na nga. Pero, hindi ako katulad nila. Ikatlong henerasyon na kami. Hindi ako kumakain na gaya ng kinakain nila. Hindi lahat ng aswang ay masama. Pagkarinig ko noon, hindi ko alam kung matatakot ako o kakapitan siya ng tiwala. Sa gitna ng paligid na puno ng halakhakan at tambol, siya lang ang tila nagbigay ng kahit konting pag-asa. Kung ganun, tulungan mo ko. Tulungan mo akong makatakas. Baka ako nang isunod nila at baka bukas ako naman ang ihahain nila sa lamesa. Biglang naputol ang usapan namin nung tawagin siya ng babae na sa pagkakaalam ko ay ang kanyang ina. Lumapit ang babae. Ang tinig niya ay may halong galit at pagkabahala. Anak, bakit ka nakikipag-usap sa taong iyan? Siya ang susunod na biktima ng ating kanayon. Hindi ka pwedeng makipagkaibigan dyan.
Nay, kilala ko ho siya. Mabait po siya. Siya ang nagbebenta ng balot sa kabilang baryo. Kilala niya rin ako. Alam niya na ang mga lihim natin. Hindi naman tayo masama para sundin ang kagustuhan ng ibang kamag-anak natin, hindi ba? Dapat hayop lang kinakain natin. Ngumiti ang anak. Pilit na nagpapanatag. Ngunit kapansin-pansin ang pag-aalangan sa mga mata niya. Tila nababalot siya ng pag-aalala at pagkakamali sa sarili. Anak, hindi mo naiintindihan. Ramdam ko sa tono ang bigat ng tradisyon na pasan niya. Narinig ko ng malinaw ang pag-uusap nila. Mga salitang puno ng kasaysayan at takot. Kung talagang mabait siya, hindi siya magbebenta ng sisiw. Iyang sisiw na yan ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay nakakulong na ulit tayo. Wala na tayong kalayaan dahil sa kanya. Hanap buhay niya iyon, inay. Mahina ang sagot ng babaeng kasama ko. May halong pagmamalasakit sa tinig niya habang ipinagtatanggol ako. Nararamdaman ko ang bigat sa hangin. Tila bawat takbang, mabigat. Tinignan ako ng babae. At sa mga mata niya, kitang-kita ang pag-aalala at lungkot. Hindi ko alam kung tutulungan niya ako o papalapit lang ako sa mas malaking panganib. Ramdam ko pa rin ang bigat ng gabi. Pero ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng konting ginhawa. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan para hindi mapansin ng iba. Hayaan mo, kuya. Ipapaalam ko na lang sa kanila. Basta habang nandito ako, ligtas ka. Doon ko naisip, Sir Gimbal, na totoo nga, kahit sa mundo ng mga nilalang na ito, may natitira pa ring mabubuting tao. Hindi lahat ay sabik sa laman ng tao. Hindi lahat ay hayok sa dugo. Bigla akong napatanong. Hindi ko napigilan. Alam ba ng nobyo mo na ganito ka? Tahimik siya. Napatingin sa malayo. Tila pinipilit iwasan ang sagot. Pagkatapos ng ilang segundo, bumuntong hininga siya. Ikaw pa lang ang nakakaalam, kuya. Kaya sana mapangako mo sa akin na ang pagkikita natin ay mananatiling lihim. Sasabihin ko naman siya kapag handa na ako. Ayoko lang na iwan niya ako kasi mahal ko siya. Ramdam ko ang bigat ng pag-amin niya. Parang siya rin mismo ay bihag din ng lihim na hindi kayang bitawan. Makakaasa ka sa akin. Aasa rin ako na makauwing ligtas. Tinawag niya ako pagkatapos at dinala ako sa bahay nila. Doon ko lang muling naramdaman ang kakaibang katahimikan. Malayo sa ingay ng tambol at halakhakan. Alam kong hindi ka sanay sa pagkain rito. Ganito talaga pag piyesta. Kaya ako pag piyesta, nagpapakita lang ako saglit tapos uuwi na. Kumakain na lang ako ng prutas sa bahay. Busy rin naman sila. Hindi nila ako mapapansin. Muli sa isang basket, iniabot niya sa akin ang ilang prutas. Tinanggap ko iyon, Sir Gimbal. Halos nanginginig pa ang mga kamay ko. Sa isip ko, nagbabaka sakali akong kahit papaano malilimutan ko ang mga nilunok kong pagkain kanina. Ang sabaw, ang dugo, at ang sanggol na inihain sa akin. At sa bawat kagat ko sa prutas na ibinibigay niya, parang doon ko lang naramdaman ulit na tao ako. Narinig mula sa labas ng bahay ang malakas na tawanan at palakpakan. Hindi ko na matiis kaya dahan-dahan akong sumilip sa maliit na bintana. Doon ko nakita, Sir Gimbal, ang isang tanawin na hinding-hindi ko malilimutan. Isa-isa silang nagbabago ng anyo. Ang ilan, naging malaking aso na nanginginang ang mga mata sa ilalim ng buwan. Ang iba, nagmistulang malalaking paniki, nakalawit ang pakpak at kumakaway sa ere. Mayroon ding parang baboy ramo.
humahampas sa lupa na para bang nagdiriwang. At sa halip na katakutan ng mga tao, sila mismo'y nagkakasiyahan, sumasayaw, nagtatawanan, at tila ba walang mali sa ginagawa nila. Hindi iyon piyesta ng tao, Sir Gimbal. Piyesta iyon ng mga aswang. At ako ang estrangherong nanunood sa kanila. Naramdaman ko ang kamay ng babae sa balikat ko. Marahang pumipigil. Kuya, huwag kang matakot. Huwag kang lumapit sa kanila. Kapag sumama ka, baka hindi ka na makabalik sa sarili mong anyo. Lumingon ako sa kanya. Kita ko ang seryosong takot sa mga mata niya. Hindi siya tulad ng iba na sabik sa saya. Para bang alam niya ang kabayaran sa pagsali sa kasiyahan na iyon. Pero ano to? Bakit sila nagiging ganito? Bahagi ito ng tradisyon namin kapag piyesta. Pinapakita nila ang tunay nilang anyo. Masaya sila dahil malaya silang ilabas ang tunay nilang anyo. Pero hindi ka dapat matakot, kuya. Hindi ka kabilang dito. Kapag nakisama ka, baka hindi ka na muling maging tao. Napaupo ako sa tabi niya. Mahigpit kong hawak ang prutas na binigay niya. Sa labas, lumalakas ang tambol. Sumasabay ang alulong at hiyawan ng mga hayop na dati anyo ng tao. At sa bawat saglit na lumilipas, lalong bumibigat ang pakiramdam ko na baka hindi na ako makalis. Narinig ko ang tinig niya. Mahina pero malinaw. At doon ko lang muling naramdaman ang tibok ng puso ko. Malakas, mabilis, parang naghahabulan sa loob ng dibdib ko. Hintayin lang natin ang pagkakataon. Magpapaliwanag ako kay nanay. At kapag natahimik na sila, ilalabas kita rito. Maaasahan mo si nanay. Hindi niya ipagsasabi na andito ka. Halos mapahiyak ako sa ginhawang dulot ng mga salita niya. Salamat. Ito ibig sabihin, kaya mo ring mag-anyong hayop. Tumango siya dahan-dahan. Parang mabigat ang bawat pag-amin. Opo, kuya. Ginagamit namin iyon para magbalat kayo. Para malinang ang mga tao. Kaya sana, kuya, paglabas mo rito, huwag mo ko na kaming kakalabanin. Napakunot ang noo ko. Hindi ko naiwasang itanong. Kalabanin? Anong ibig mong sabihin? Humugot siya ng malalim na hininga. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Dahil gusto ng mga tao na isa-isa kaming hulihin. Natatakot sila sa amin. At araw-araw, para bang may utang kaming kailangang bayaran. Hindi kami ligtas, kuya. Hindi rin kami matatahimik, lalo na't ginagawa nilang pain niyang mga sisiw. Alam kasi nilang lalapit kami at kakainin iyon. Nanlamig ang bato ko, Sir Gimbal. Parang may gumagapang na malamig na kamay sa liig ko. Ibig sabihin, totoo pala ang mga istorya tungkol sa mga nawawala. Mga kinukuha ng mga aswang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. At doon ko nakita ang lungkot na matagal na niyang itinatago. At ang refleksyon ko sa kanyang mga mata ay nakabaliktad. Oo, kuya. Totoo lahat. Marami ang nawala. Dahil pinaghandaan nila ang piyesta. Pero ngayong matatapos na, paunti-unti na lang. Parang naputo lang hininga ko. Gusto kong sumigaw. Pero natuyo ang lalamunan ko. Bakit? Bakit hindi na lang kayo mag-alaga ng sisiw? Hindi ba mas madali iyon kaysa magnakaw? Umiling siya. Mahigpit ang pagkakakagat sa labi. Hindi pwede, kuya. Maaamoy at maaamoy namin ang dugo nila. At kapag naamoy na, hindi na namin maiwasan. Kakainin namin kahit hindi luto. Mauubos lang ang aalagaan namin.
Habang sinasabi niya iyon, narinig ko mula sa labas ang alulong at hakikik ng mga aswang na nagbabalat hayop. Ang mga yabag nila ay mabibigat. Ang mga tinig nila ay malalalim at parang sabay-sabay na bumubulong sa dilim. At sa bawat segundo, tumitindig ang balahibo ko. Kuya, kung hindi ka makakaalis bago sumikat ang araw, baka hindi ka na talaga makalabas. Kinabahan ako sa narinig ko, Sir Gimbal. Ramdam ko na hindi ako pwedeng matulog dahil baka paggising ko, ako na ang nasa mesa nila. Kaya pinilit kong manatiling gising. Maya-maya, nagsiupo silang lahat. Sabay-sabay. Parang may hinihintay. At pagkatapos ng 5 minuto, bigla rin silang tumayo. Sabay-sabay din na parang bang may iisang isip. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Doon ko nakita na nagbubulong-bulungan sila. At ang iba ay halatang may hinahanap. Para silang mga hayop na nangangapa ng amoy ng dugo. Ang hangin, bumigat. Pakiramdam ko'y unti-unti nilang naaamoy ang takot ko. Humarap ako sa babae. Baka meron ka diyang pananggalaban sa mga aswang. Mahina akong bulong. Nanginginig ang labi ko. Wala kuya, isa akong aswang. Sa tingin mo may dala akong panlaban sa sarili kong lahi. Kapag nalaman nilang meron ako niyan, ako ang unang papatayin nila. Nalagutan ako ng loob, napaisip. Kung balot pa rin ang paninda ko, sana may dala akong asin. Kahit paano iyon ang alam kong panangga. Pero ngayon, wala akong kahit anong proteksyon. Bigla kaming nainig ng isang malakas na sigaw mula sa labas. Jen, lumabas ka dyan. Tinatago mo na naman ang isang tao. Mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa amin na sarili mong mga kalahi. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ko. Nanginginig akong napatingin sa kanya. Siya naman, hindi nag-atubili. Tumindig at lumabas ng bahay. Doon ko lang nalaman, Sir Gimbal. Jen pala ang pangalan niya. Hindi ko ginusto ang buhay kong ito. Nanginginig ang boses pero matapang. Wala akong kasalanan kung pinanganak akong aswang. Kung sana maipapanganak akong muli, mas gugustuhin ko magiging tao. At hindi ako masama para hayaan siya. Sumasagot ka na sa amin, Jen. Pinagtataksilan mo kami. Hindi siya umatras. Tumayo siya sa harap nila. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Hindi naman ho sa ganun. Mabait siya. Hindi niyo dapat siya hinahamak dahil hindi natin siya kaaway. Mag-isa na lang siya sa buhay. Kaya sana hayaan na lang natin siyang makatakas. Ramdam ko, Sir Gimbal, na sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Jen ay parang lalo siyang nalalagay sa bingit ng kapahamakan. Ang mga mata ng aswang, isa-isa nang nagbabago, nagdidilim, kumikislap, parang mga mata ng gutom na hayop. Habang nagsasalita si Jen, bigla na lang natahimik ang paligid. Wala ni isang kumibo o kumilos mula sa mga aswang na nakapaligid sa kanya. Pero ang katahimikan na iyon, mas lalo pang nakakatakot. Isa-isa silang nagsimulang mag-iba ng anyo. Isang matanda. Unti-unting humaba ang kanyang panga. Lumabas ang matutulis ng ngipin. At mula sa kanyang mga daliri ay umusbong ang mahahabang kuko na kumikislap sa ilaw ng buwan. Isa pa, napalitan ng itim at makintab na balahibo ang balat. Parang malaking aso na may mata ng tao. Nakatitig sa akin. May isa pang babae. Pumayat ang katawan na parang natutuyo. Ngunit ang liig niya ay humaba ng sobra. Gumagalaw na parang ahas. At lumapit sa mukha ni Jen. Inaamoy-amoy siya. Ang tunog ng mga buto nilang nagkakalas-kalas at muling nabubuo, Sir Gimbal. Para bang libu-libong sanga na sabay-sabay na napuputol. Hindi ko na napigilan.
Napaatras ako mula sa bintana. Nanginginig ang tuhod ko at halos mabitawan ko ang sarili kong hininga. Pero kahit anong pilit kong lumayo, rinig na rinig ko ang mga halakak nilang malalim. Sabay-sabay, parang tinig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Jen, matagal na naming alam na mahina ka. Hindi ka para sa amin. Kung pipiliin mong ipagtanggol ang tao, isasama ka naming kainin. Tumayo si Jen. Bakas ang luwa sa kanyang mga mata. Pero hindi siya umatras. Kung ganun, handa na akong mamatay bilang tao kaysa mabuhay na halimaw. At bago pa man siya matapos magsalita, biglang nagtilian ang mga aswang. Tumalo ng ilan. At nagsimulang magpalipad-lipad. Ang hangin ay biglang lumakas at ang bubong ay naging ugong na para bang may bumubunot mula sa pundasyon. Doon ko lang naisip, Sir Gimbal, baka hindi na ako makalabas ng buhay sa gabing iyon. Tumakbo ako ng tumakbo, Sir Gimbal. Hindi ko inisip kung saan mapapadpad ang mga paa ko. Basta, malayo lang ako sa kanila. Rinig ko ang sigaw, ang yabag, at ang pagkalampag ng mga kuko nila sa sahig. Pero mulit-muli, hinaharangan sila ni Jen. Naririnig ko pa ang boses niya, paos at desperado. Huwag niyo siyang galawin. Kailangan niyo muna akong patayin bago niyo siya makuha. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas para pigilan ang sarili niyang mga kalahi. Pero sa mga sandaling iyon, siya lang ang naging pader ko laban sa bangungot. Nanginginig pa rin ang katawan ko. Pinipilit kong huminga habang nakatanaw mula sa isang sulok. Maya-maya, biglang tumigil ang ingay. Isa-isa silang nagsimulang umatras at unti-unting nagbalik ang kanilang mga anyo mula sa mga halimaw na nakakatindig balahibo. Muli silang nagmistulang ordinaryong mga tao. Pero kahit bumalik sila sa normal, ramdam ko pa rin ang dugo at kasamaan sa kanilang mga mata. Nilingon ko ang bintana at doon ko nakita ang unting-unting pagbabago ng kalangitan. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, nakita ko ang liwanag ng araw na dahan-dahang sumisilip mula sa silangan. Ang sinag nito ay dumadampi sa mga bubong at mga puno. At sa isang iglap, parang nahulog sa katahimikan ng paligid. Napaatras sa mga aswang, nagtakip ng mga mata, at isa-isa silang naglaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Ramdam ko ang biglang pag-angat ng bigat sa dibdib ko. Niligtas ako ng umaga, Sir Gimbal. Niligtas ako ng liwanag ng araw mula sa mga nilalang na kinakatakutan ng lahat. At doon ko napagtanto, kung hindi dahil kay Jean, baka hindi na ako umabot para masilayan ang liwanag na iyon. Tumakbo pa ako ng tumakbo at hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Parang nagmanhid ang katawan ko. Hanggang sa bigla na lang akong nagising sa ilalim ng puno ng balete. Doon mismo kung saan ako unang nakatayo bago nagsimula ang lahat. Wala na ang kahon ng mga sisiw na hawak ko kanina. Ang naiwan lang ay ang pawis kong bumakat sa damit ko at ang hingal na hindi pa matapos-tapos. Pareho pa rin ang suot ko. Walang bakas ng dugo o galos. Pero ramdam kong may nangyari. Napaisip ako. Panaginip ba iyon? Tumingin ako sa paligid. Madilim na rin. Hindi ko alam kung ilang oras na akong naroon. Ang mas nakakatakot, alam kong hindi lang iyon basta panaginip. Totoo ang lahat ng nakita ko. Totoo ang halakhak, ang tambol, at ang mga matang kumikislap sa dilim. Napilitan akong maglakad. Bawat yapak ko'y may kasabay na kaba. Pinilit kong itaboy ang takot. Pero hindi ko maiwasang lumingon-lingon. Baka bigla na lang may sumulpot muli sa likod ko. Pagdating ko sa bahay, halos mapaupo agad ako sa sahig. Pagod na pagod. Hindi ko na inisip ang mga sisiw.
Sa isip ko, hindi na mahalaga iyon. Buhay pa ako. Bago ako natulog, narinig ko pa ang tinig niya. Mahina, parang bulong na dala ng hangin. Kuya, huwag mo kaming ikwento. Huwag mo kaming ilantad. Tandaan mo, tinulungan kita. Panatilihin mong lihim. Napadilat ako bigla. Pero wala namang tao. Sigurado akong boses iyon ni Jen. Kinabukasan nga ay nagising akong parang walang nangyari. Tahimik ang baryo. Tahimik ang paligid pero mabigat pa rin ang dibdib ko. Hindi ko alam kung kanino ko ikukwento ang lahat. Kung sasabihin ko ba sa albularyo o hindi. Baka pagtawanan lang niya ako. Kung ikukwento ko sa mga kapitbahay, baka sabihin nasisiraan ako ng bait. Napahawak ako sa ulo at mahina akong nasabi. Baka babala na rin ito. Siguro panahon na para tigilan ko na ang pagbibenta ng sisiw. At muli kong naalala ang mukha ni Jen. May mabait pa ring aswang. Naglakad-lakad muna ako. Nagbabaka sakali na mawala sa isip ko ang lahat ng nangyari. Pero habang humahakbang ako sa kalsada, ramdam ko pa rin ang bigat sa dibdib. At ang mga yabag ko'y parang kumakalansing sa katahimikan ng paligid. Sa hindi inaasahan, bigla kong nabangga ang isang lalaki. Aligaga siya. Parang may hinahanap ng magtama ang mga mata namin. Agad ko siyang nakilala. Ang nobyo ni Jen. Oh, anong nangyayari sa'yo? Dahil halatang halata sa mukha niya ang kaba at pagod. Kilala niyo ho ba si Jen yung nobya ko? Iniwan niyo ho ako. Nanlaki ang mga mata ko. Isang gabi lang naman ang lumipas. Paano siya iiwanan ni Jen? Ano? Paano nangyari yun? Mabilis kong tanong. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko po alam. Hindi ko na siya mahagilap. Pinuntahan ko siya sa bahay nila pero wala na ron ang pamilya niya. Wala na silang bakas. Para bang naglaho sila. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Isang linggo na ho nakakalipas at hindi pa rin siya nakakauwi. Napatigil ako. Parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Isang linggo? Ha? Ano bang petsa ngayon? Doon ko lang napagtanto ang katotohanan, Sir Gimbal. Yung gabing inakala kong kisap mata lang sa piyesta ng mga aswang. Isang linggo na pala ang lumipas sa mundo ng tao. Nanginginig ang kamay ko. Ang buong katawan ko. Nanlamig. Kung ganon, hindi na talaga makakabalik si Jen. Baka may nangyari sa kanya noong nililigtas niya ako. At sa di kalayuan, narinig ko ang mahinang tinig. Parang ihip ng hangin. Pamilyar na boses ni Jen. Kuya, sinabi ko sa iyo, huwag mong ipagkakalat. Tandaan mo ang pangako mo. Napalingon ako. Pero wala namang tao. Ang nobyo niya. Hindi niya rinig. Ako lang ang nakakarinig. Pakiramdam ko'y may koneksyon na ako sa mga aswang. Parang naririnig ko sila. Pero hindi naririnig ng iba. Para bang ako ang naging boses nila. Doon ako kinabahan. Baka nahawa na rin ako. Pero hindi ko masabi sa albularyo. Dahil baka mapasama pa ang pamilya ni Jen. Kinagabihan habang natutulog ako. May kumatok sa bintana. Ikalawang palapag ang inuupahan ko kaya nagulat ako kung paano may nakarating doon. Nang buksan ko, wala namang tao. Pero may naiwan na papel sa gilid ng bintana. Nakasulat doon na ibigay ko raw sa nobyo niya. At galing iyon kay Jen. Pagtingin ko sa labas, nakita ko ang isang malaking ibon na lumilipad papalayo. Malapad ang pakpak at parang mata ng tao ang kislap. Doon ko alam sa sarili ko na si Jen iyon. Hindi ko binasa ang sulat.
Pero bago pa man tuluyang lumayo ang ibon, may narinig akong boses, parang ihip ng hangin. Kuya, huwag mong ipagsasabi. Tandaan mo ang pangako mo. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang papel. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong ibigay o itago na lang. Ang alam ko lang, Sir Gimbal, hindi pa tapos ang nangyayari sa akin. Kinaumagahan, nagulat ako sa balitang narinig ko. Maraming pamilya raw ang lumipat mula sa kabilang baryo at ngayon ay nakatira na sa tabi ng inuupahan kong bahay. Kinabahan ako agad. Paano kung hindi ordinaryong pamilya ang mga iyon? Gabi na. Habang sinusubukan kong makatulog, muling may kumatok sa pinto. Mabigat ang tunog. Dahan-dahan pero parang may kasamang puwersa. Pagbukas ko, tumambad sa akin ang isang matandang lalaki. May dalang mangkok ng mainit na sabaw. Nakangiti siya. Pero hindi pangkaraniwang ngiting parang ngiti na matagal ko nang nakita. Magandang gabi, iho. Kami ang bago mong kapitbahay. Ito, tinimpla ko ang sabaw para makilala mo naman kami. Napatingin ako sa mukha niya. Halos manlambot ang tuhod ko. Siya iyon. Yung matandang nakasalumuha ko sa mesa ng mga aswang. Yung nagyayabang pa noon sa luto niyang dinuguan. Napatitig ako sa mangkok na iniaabot niya. Kumukulo pa ang sabaw. At may amoy na pamilyar. Amoy na ayaw ko nang maalala. Tikman mo. Sigurado akong magugustuhan mo ulit. At dun ko lang naisip, Sir Gimbal. Baka hindi talaga ako nakatakas. Bigla akong nagising sa katok. Bumangon ako ng mabilis. Umiiyak ang dibdib ko sa gulat. At sa sandaling iyon, huminga ako ng malalim at nagpasalamat. Panaginip lang pala iyon, Sir Gimbal. Para bang premonition, kaya naman. Hindi ko binuksan ang pinto. Tumitig lang ako sa pinto habang nanginginig ang mga kamay. Ayaw ko nang magbukas dahil sa takot akong hindi tao ang bumungat. Takot ako na baka sinusundan ako ng mga aswang dahil alam ko na ang kanilang lihim. At habang nakahiga ako noon, alam ko, kahit panaginip lang iyon, hindi pa tapos ang gabi. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, Sir Gimbal, pinilit kong ipagpatuloy ang buhay ko. Pagkatapos kong ibinigay ang sulat sa nobya ni Jen at mabalitaan na hindi lumalabas sa umaga ang mga kapitbahay ko, lumayo ako sa baryo namin at sa mga karatig lugar. Kasi hindi ko na malaman kung alin ang panaginip at alin ang realidad. Lumipas ang panahon. Natupad ko rin ang matagal ko ng pangarap na mag-abroad. Doon, akala ko ligtas na ako. Akala ko nakalayo na ako sa lahat ng ala-ala ng gabing iyon. Pero isang araw, habang nagbubukas ako ng Facebook, biglang may friend request. Nang makita ko ang muka, nanlambot ako. Si Jen. Siya ang dahilan kung bakit ko ipinadala ang kwento kong ito. At doon ko lang naisip, Sir Gimbal, kung may Facebook na rin ng mga aswang, ibig sabihin, kaya nila tayong sundan kahit saan. Nakakatakot, lalo na ngayon na uso na ang meetup at online na ang lahat. Kaya paalala ko po sa inyong lahat, mag-ingat